Bigyan po natin ng reaction ito pong pagrarant nito ni Kuya DDS patungkol po dun sa pinost ng PCO patungkol po sa na-miss na date ni Pangulong Marcos Jr. kay First Lady Liza Araneta Marcos. Para po sa akin, OA po yung reaction niya dito at parang wala naman na po sa lugar, no? So pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon yung kanyang mga sinabi. Ito na po. Mga Lods, I'm sorry kung mapupuna ko to, no? Post sa page ng Presidential Communications Office. Oh my God, akala ko sa news lang, pero pinost pala nila sa kanilang page. Diba? At ang sabi, I will make it up to her. President Ferdinand Marcos Jr. made the remark on Monday after admitting he already missed 2 dates with First Lady Liza Marcos amid his tight schedule. Alam nyo mga Lods, nung pagbasa ko nito, nung pagkita ko nito, ewan ko ba, kayo kinikilig ba kayo mga Lods? Kasi ang nararamdaman ko, lungkot, no? Nararamdaman ko na, itong gobyerno na to, this is not all about your love story, President BBM and First Lady. This is not all about the two of you. Diba? Ang totoong issue, ang totoong problema at ang totoong nangyayari sa Pilipinas, yun yung bigyan nyo ng pansin, yun yung pagtuunan nyo ng pansin. Tapos ginagamit nyo pa yung page ng gobyerno. Diba? Just to inform everyone na na-miss ni President BBM ang kanilang date? My God! No! Alam nyo, calling the attention, no, kung sino man yung admin ng page na to, please, stop it! Stop it! Nasisira si President BBM, my God! Ihinto nyo na yan! Diba? Yung mga ganitong news, hindi siya nakakatulong. Alam nyo, nakakabwisit. Kasi halos, diba, mabilis yung pagtaas ng mga bilihin sa mga problemang nangyayari sa Pilipinas. Tapos ito pa yung mababasa mo. Alam mo, sa totoo lang mga Lods, lungkot na naiinis ako. Bakit pinupost pa itong mga ganito? Oo na, kayo na ang magara. Oo na, kayo na ang mayaman. Oo na, kayo na yung ano, diba? Kayo na yung the royal family. Diba? The richest family in the Philippines. Oo, kayo na. No? And we don't care. Ha? Hindi, wala kaming pakialam. Pwede ba wag niyong ipakita yung mga lifestyle niyo? Diba sa mga Pilipino? Pwede ba magtiis-tiis naman kayo? No? Pwede nyo naman ang hindi na ito ibandera. Pwede na hindi ito i-news. Tapos yung gobyerno pa, yung nag-a-announce ng mga ganito, my God. Tapos, magagalit kayo pag ibabash si President BBM? Tapos magagalit kayo kung may mga sasabihin ang mga tao? Eh kayo din naman nagsisimula, oh! Diba sa inyo nagsisimula na naiinis ang mga tao kasi despite of all, may time pa kayo mag-date, diba? May time pa kayo. Buti pa si President BBM, babawi siya kay First Lady, diba? Wow! Sana all! So yun, napanood po natin, ano? Una sa lahat, karapatan naman po nilang mag-voice out dahil meron po tayong freedom of speech, no? Tayo naman po ay gusto lamang nating bigyan ng reaksyon yung sinabi niya para nang sa ganoon ay magkaroon po ng ibang insights ang ating mga kababayan. So, bilang reaksyon, gusto kong sabihin na OA at saka exaggerated naman po yung naging reaksyon niya. Parang ganoon lamang, ang dami na po niyang nasilip, no? Kung ano-ano ng issue at kung ano-ano ng nasabi, no? Wala naman po ako nakitang naging bad effect or negative effect ng post na iyan ng PCO sa buhay ng mga Pilipino or sa bansa natin. Hindi naman yan ginagawa ng PCO araw-araw or oras-oras, no? Ngayon ko nga lang po nakita yung ganyang post. And ano namang masama kung ipaalam ng Pangulo or ipaalam ng team ng Pangulo kung ano yung nangyayari sa parte ng buhay niya. In this case, yung love life, no? Wala naman ako nakitang masama doon. Siguro itong mga ito ay hindi sanay nang nakakakita ng ganyan. Ang nakikita kasi nila yung nagmumura, yung bigla na lang may hahalikan ng babae sa stage. Yun siguro yung gusto nila na nakikita. Kasi ginawa ng big deal yung post na yon, no? Ako, naniniwala ako, hindi naman yung Pangulo ng post niyan. Kaya nga page ng PCO yan eh. At wala akong nakikitang masama doon. Parang in-update lang naman nila kung ano yung nangyayari somehow doon sa parte ng buhay na yun ng Pangulo, no? So, napaka-double standard.
si dating Pangulong Duterte nga, ayan, nagpapamassage pa. Although, hindi ko alam kung sa PCO to nanggaling noong time ni Pangulong Duterte, no? Pero yung ganito na pagbibigay ng update sa ginagawa or nangyayari sa personal na buhay ng Pangulo, wala naman tayo nakikitang masama, no? Yung dating Pangulo kapag magba-birthday, kapag ayan, kagaya niya, nagpapamassage, no? Dati, tuwan-tuwa sila dyan, ina-admire nila. Samantalang ito, hindi naman personal ito na post ng Pangulong Marcos Jr., nalungkot daw siya. At kitang-kita yung pagkairita niya doon sa naging post na yon. Wala naman ako nakitang masama doon. Siguro nga, hindi sila sanay sa ganyan na nakakakita ng mga ganyang simple na dissenting post, no? Galit nga yung mga yun sa dissente. Gusto nila yung, di ba, palamura daw, kung sino-sino ng minura, di ba? Yun ba yung mga balita na nagugustuhan yung makita na pinopost ng PCO? Unfortunately, wala po yata tayong mababalitaan ganyan kasi hindi naman po ganyan yung personality ng Pangulo, no? Wala tayong mababalitaan na Pangulong Marcos Jr. may hinalikan na babae sa stage, babae na may asawa na. Wala po tayong mababalitaan ganyan. Kaya itong mga gantong simpleng post na ginawa ng big deal at kinalungkot nito ni Kuya, hindi ko alam kung ba't nagkaganon siya, no? Parang wala naman sa lugar. So, nagkakaganyan ba kayo dahil yung Philippine Air Force sending fighter plane to Australia War Games? Nagkakaganyan ba kayo dahil nag-kick off na ang Joint US-Philippine Air Force Drills? Dati, naval drills lang yung nababalitaan natin. Ngayon, Air Force drills na. Nagkakaganyan ba kayo dahil sa mga ganung balita na dati, nung nakarang administrasyon, sa pagkakaalam ko, pinatigil pa yung mga ganyan drill, ganyan mga patrol-patrol, na alam mo yun, ikatututo ng ating mga kasundaluhan na ikagagaling nila bilang mga sundalo. Sa pagkakatanda ko po, pinatigil or sinuspinde, no? May mga ganung balita noon. Pero ngayon, ayun na. Dati, naval drill lang. Ngayon, Air Force drill na. Nagkakaganyan ba sila dahil mag-e-export na naman po ang Pilipinas ng mga mangga papuntang Australia? Nagkakaganyan ba sila dahil mag-e-export na naman ang Pilipinas ng mga mangga papuntang Australia? Na naintindihan nila ngayon na hindi naman talaga natin kailangan ng China, no? Na kahit gipitin tayo ng China dahil sa ina-assert natin, ipinaglalaban natin ng teritoryo natin sa West Philippine Sea, kahit gipitin nila ang ating ekonomiya, hindi nila tanggapin ang ating mga export sa kanilang bansa, hindi naman natin ikamamatay yon. So, nagkakaganyan ba sila? Dahil ngayon, naiintindihan po natin pare-pareho na meron tayong ibang bansa na pwede nating pagdalhan ng ating mga export. Kahit pa, ayawan tayo ng China dahil hindi nila gusto yung ating pag-assert at pagprotekta sa ating mga teritoryo at soberanya sa West Philippine Sea. Nagkakaganyan ba sila dahil nagpahayag na po ng pagkadismaya or sabi ng Pangulo, horrified po siya dun sa sinasabing secret deal or gentleman's agreement ng dating Pangulo sa China. Nagkakaganyan ba sila dahil hindi nila matanggap na nagsasalita na ang Pangulong Marcos Jr. sa mga nakikita niyang sablay or irregularity na nangyari noong nakarang administrasyon? Aba, umpisa pa lang yan. Baka dumating yung panahon, maging matigas na at matapang na magsalita ang Pangulong Marcos Jr. at hindi niya na magustuhan ang mga sasabihin niya dahil hindi niya matatanggap yung katotohanan. Nagkakaganyan ba kayo dahil na-reject ng Pangulong Marcos Jr. yung mga kondisyon ni Kibuloy na may kinalaman sa kanyang pagsuko o pagpapakita sa otoridad? Hindi niyo ine-expecto, no? Hindi niyo inaasahan na ang Pangulo na dating in-endorse ni Kibuloy ay hindi magiging kagaya ni Robin Padilla o ni Cynthia Villar at ng iba pa na sasabihin na, ay, kaibigan ko yan nakatulong sa akin yan Hindi niyo inasahan yan, no? So, kaya ba kayo nagkakaganyan na napakaliit na bagay, ginagawang big deal, wala namang masama? Nagkakaganyan ba kayo na naghahanap na lang kayo ng butas, no? Or mapapansin, mapupuna? Dahil ito gagawin ng regular ng Pilipinas, Japan at Amerika ang kanilang naval or maritime drill? Nagkakaganyan ba kayo dahil hindi ito pabor sa China na kinakampihan nyo pa? Kaya ba kayo nagkakaganyan dahil bad news sa inyo ito? Nagkakaganyan ba kayo dahil naglabas na ng warrant of arrest ang korte sa Pasig laban po kay Kibuloy? Na ngayon ay nadagdagan na naman po ang humahabol at naghahanap sa kanya? Yung kaso po sa Pasig ay non-bailable. Kapag po nahuli si Kibuloy, hindi na po siya makakalaya dyan sa Pasig. Makakalaya lamang siya kapag napatunayan sa korte na inosente siya. Yun po yung pagkakaintindi ko. So, yan ba yung reason kung bakit kahit maliit na bagay na post ng PCO ay kinalungkot nyo at nag-grant na kayo? Nagkakaganyan ba kayo dahil si Attorney Lenny Robredo
ay inimbitahan o kinuha ng departamento, in this case, DOST, Departamento ng Gobyerno ng Pangulong Marcos Jr. para magbigay ng talumpati, no? Isang mahalagang talumpati na may kinalaman sa isang mahalagang social issue, no? So nagkakaganyan ba kayo dahil hindi niyo matanggap na yung dating kalaban ng Pangulong Marcos Jr., si Atty. Leni Robredo, yung rival niya, ay na-appreciate or kinukuha ng gobyerno mismo ng Pangulong Marcos Jr. para magbigay ng kanyang kaalaman, talumpati, no? Patungkol sa issue na kinakaharap ng mga Pilipino. In a way, nagkakaroon ng cooperation or pagtutulungan. Nagkakaganyan ba kayo dahil hindi nyo matanggap yung pangyayaring yan? Or nagkakaganyan kayo dahil 31% of Pinoys are pro-Marcos and 20% lamang ang pro-Duterte? Ayon po sa survey. Ayan. So nagkakaganyan ba si Kuya o yung iba niyang kakubol dahil nakikita nila na mas marami ng mga Pilipino ngayon ang nagsasama-sama para sa ikabubuti ng ating bansa. So nagkakaganyan ba si Kuya at ang kanyang mga kakubol, no? Dahil nakikita nila na mas marami ng Pilipino ngayon ang sumusuporta sa Pangulong Marcos, kahit magkakarival nung nakaraang eleksyon, ay ngayon ay nagsasama-sama para magtulungan, magsama-sama para sa ikabubuti ng Pilipinas. Kaya ba sila nagkakaganyan na napakaliit na bagay ginagawang issue, big deal? Dahil mas maraming Pilipino ang sumusuporta kay Pangulong Marcos Jr. kaysa dun sa sinusuportahan nila. So, kaya ba sila nagkakaganyan? Dahil hindi nila matanggap ito, pambalitang ito, itong katotohanan na ito, na yung mga Pilipino ay mas gusto na magtulungan, magsama-sama para ipagtanggol ang Pilipinas, paunlarin ang Pilipinas, pagandahin ang Pilipinas. Yan ba? Yan ba yung dahilan kung bakit sila nagkakaganyan? Hindi ba nila yan matanggap? Gusto na lamang nilang humanap ng butas, ng pupunahin, ng irereklamo, no? Kesa i-appreciate yung magagandang nangyayari. Nakikita natin na majority ng mga Pilipino ay nagugustuhan yung magagandang nagagawa. Pero may grupo pa rin at mga Pilipino pa rin na mas pinipiling maging negatron or negative, no? Yun lamang ang gusto kong i-share sa inyo mga kababayan, no? Sana wag po tayong pumayag, no? Na malinlang at maapektuhan, mapaniwala ng mga propaganda ng China, no? Para magawa nila ang gusto nilang gawin sa West Philippine Sea. At sana magtulong-tulong po tayo, no? Magsama-sama para paunlarin natin ang ating bansa, payabungin ang ating ekonomiya para yumaman po ang bansa natin at masuportahan ang ating armed forces, no? Para hindi na po tayo binubuli at ginagago ng China.